Sandali lang. Ay, sino ba tong katok ng 10 oras ng gabi? Hindi pa naman siguro uuwi si Laika at nasa bahay ng trabaho niya. Sandali lang. Teban, bilisan mo. Kailangan ko ng tulong dito. Isme, ikaw ba yan? Ano't naparito ka sa 10 oras ng gabi? Si Laika, Teban. Tulungan mo ako. Ha? Na paano si Laika? Nasaan si Laika? Anong nangyari sa kapatid ko? Bakit punong-puno siya ng dugo? Hindi ko alam. Pauwi ako sa amin nang makita ko nakahandusay na lang siya sa may puno ng balete. Balete? Yung puno na nasa malapit sa bahay namin? Imposible namang mangyari yun. Dapat nasa trabaho siya ngayon sa bayan. Hindi ko alam. Sa tingin ko may sugat siya sa may bandang hita. Diyan tumutuloy yung dugo niya bago ko siya kargahin pa uwi. Diyan ka lang. Maghanap ako ng manggagamot. Huwag mong iwan si Laika, ha? Mabilis akong tumakbo palabas ng bahay at hindi ko na naisipang magsuot ng tsinelas dahil sa pagkakataranta ko. Hindi ko na alintana ang matutulis na bato na aking natatapakan. Mabilis akong nakarating sa bahay ni Manang Telia. Kahit nakakabulabog sa mga kapitbahay, ay kinalampag ko ang pinto ng pobreng matanda. At nang lumabas ito, ay mabilis ko itong hinila habang ipinapaliwanag ang nangyari. Habang tumatakbo kami pabalik sa aming bahay. Ay, Teban, baka nakakalimutan mo na hindi ako manggagamot. Albularya ako. Mga nakulam ang pinapagaling ko. Kayo po yung unang pumasok sa isip ko, Manang eh. Baka mamatay yung kapatid ko dahil maubusan ng dugo. Abay, siyang banda ba ang sugat ni Laika? Tinalian mo ba muna ito bago siya iniwan? Hindi ko po nagawa yan kasi nasa hita niya po yung sugat niya. Ay Diyos ko po, nandito na tayo sa bahay niyo. Maghanda ka ng malinis na tubig at tela. Kailangan kong makita ng maigi ang sugat ng kapatid mo. Masusunod po. Dito po kayo para makapwesto ka po ng maigi, Manang. Oh, wala akong makitang sugat sa kapatid mo, Teban. Ano? Paanong nangyari na wala siyang sugat? Ano, naghimala na lang siya tulad ng stigmata? Yung puson ko. Ang sakit-sakit ng puson ko. Tulungan niyo ako. Mukhang alam ko na ang nangyayari. Magmadali ka, Teban. Palitan mo ng maligamgam na tubig ang tubig sa planggana at kailangan ng pamangkin mo ng pahinga. Pamangkin? Ha? Pamangkin? Ang ibig sabihin, pamangkin? Paano mabubuntis ang kaibigan ko kung pipino lang naman ang palagi niya kasama sa palengke kasi yun ang paninda niya sa bayan? Yan din ang tanong ko, Manang Telia. Abay, ang mabuti pa isundin niyo na ako. Huwag niyo muna akong tanungin kung paano nabuntis si Laika at isa lang ang isasagot ko sa inyo. Ano? Nabuntis siya sa pipino? Gusto mo ba talagang malaman, Isme? Ikaw nga eh. Isme ang pangalan mo pero kalaki mong tao. Ay, ayoko na po pala malaman. Nalalait po ako eh. Ito po ang bimpo at maligamgam na tubig. Pakuluan mo tong pinatuyo kong bulaklak ng mansanilya at lagyan mo ng 3 patak ng dugos. Tandaan mo, Teban, 3 patak lang. Manang, pumapatak na rin po yung laway mo. Parang ikaw yung may gustong uminom ng mansanilyang tsaa. Anong laway? Pawis to. Pinagpapawisan ako kanina nung tumakbo kami papunta rito. Anong nangyayari sa akin? Nasaan ako? Nasaan ako? Apaka-OA ng person. Inuwi na kita, madam. Nasa bahay ka na ninyo. Ay, sabay pakiramdam mo? Tulungan mo ako, Isme. Itakas mo ako. Mapapatay ako ni Kuya. Isme. Mabuti pa siguro kung matulog ka muna, ano? Ipagpahinga mo na muna yung katawan mo para hindi mapano yung baby mo. Alam mo, kung nasa bahay ako, alam rin ni Kuya? Ano kasi, ang totoo niyan, oo na nga. Alam na ng kuya mo at sa sobrang pag-aalala ko sa'yo, diniretso na kita sa bahay niyo. Di nag-alala din yung kuya mo kaya naman for the takbo agad siya sa bahay ni na Manang Telia. Saan mo ako nakita, Isme? Yung anak ko. Ayos lang ba yung anak ko? Malamang, pero munti ka nang makunan. Mabuti na lang at champion na runner ang kuya mo. Ano ba kasi talaga yung nangyari sa'yo? Oo nga, Laika.
Ano nangyari sa'yo? May ginawa ba akong pagkukulang bilang kapatid mo? Kaya ka ba pumunta sa bayan kasi nasasakal ka ng palagi mo akong kasama dito sa bahay? Hindi ba sapat yung pamumulot ko ng panggatong para mapakain ka at mapaaral? Kuya, hindi po. Wala po kayong pagkukulang sa akin, kuya. Hindi ko lang po alam kung anong nangyari sa akin kaya hindi ko maipaliwanag ng maayos. Virgin Mary yung peg? Ang ibig kong sabihin, nabuntis ka na lang bigla kahit wala kang nobyo? Baka side chicks ka na pala ha, sinasabi ko sa'yo, Laika. Anong side chicks? Kabit ka ba, Laika? Kaya ba marami kang sugat nang makita ka ni Isme sa may puno ng balete? May tinatakasan ka ba kaya pauwi ka? Hindi po totoo yung sinasabi ni Iswe, kuya. Malinis po akong babae. Hindi ko ho talaga matandaan yung nangyari sa akin kasi sobrang sama ng pakiramdam ko. Kaya lumiban muna ako sa trabaho. Paano mo may papaliwanag yung mga sugat at pasa mo sa katawan? Ayos ka lang ba talaga? Kailangan ka na ba namin dalhin sa doktor? Baka nabago ko yung ulo mo. Ano ba kayong dalawa? Para kayong mga investigador. Tigilan niyo muna si Laika at hindi mabuti sa bata na na-stress ang nanay. Eto Laika, inumin mo tong mansanilyang tsaa para maipahinga mo ang katawan mo. Simula ngayon, mag-iingat ka na at kinapa ko ang anak mo. Hindi masyadong maganda ang kapit. Baka bigla kang makunan, iha. Bakit mo sinuntok yung mesa niyo, Teban? Malaman ko lang kung sino may gawa nito kay Laika. Handa ang tomahawk para tadda rin siya ng pinong-pino. Amen. Huwag na talaga siya magpapakita at ayos lang naman na walang tatay si baby. Kasi dalawa naman kaming lalaki ang kaya magpakatatay sa kanya. Baka hindi na siya makauwi ng buhay. Susuntukin ko muna siya hanggang sa maghiwalay ang taas at baba ng panga niya. Gusto niyo bang malaman kung sino ang nakabuntis kay Laika? Hindi na, Manang. Ayos na po ako. Kaya ko pong palakihin ng maayos at mag-isa ang anak ko. Bakit hindi, Laika? Kung kailangan kong ibigay kay Manang Telly ang lahat ng ipon ko, malaman ko lang kung sinong peste nakabuntis sa'yo, gagawin ko. Ang tanong, kaya mo ba talaga maghanap ng walang pangalan na tao, Manang? Parang minamaliit mo yata ako, Isme. Hindi ako naging albularya sa pangalan lang. Madami na akong napatunayan. Anong kailangan gawin, Manang? Maghanda ka ng salte na planggana, tubig, kandila at kutsara na pilak. Pupunitin ko rin ang telang may dugo sa damit ni Laika. Kumuha ka na rin pati papel. Wala ka na ubang kailangan. Gagawin ko ang lahat para makilala ang bastardo na yun. Nang hindi na ako sinagot ni Manang Telya, ay dali-dali ko nang hinanda ang hinihingi niya. Nang maipon ko na mga ito sa tabi ng matandang babae, saka naman siya agad nagbigkas ng mga Latin habang pinapatuluan ng kandila ang tubig na dinasalan niya. Pagkatapos ay inilapat naman niya ang papel sa apoy ng kandila at dahan-dahang may namuong hugis doon. Hindi ko alam kung para saan ang malakas na pagkabog ng puso ko. Kung para ba sa kaba sa kahihinatnan ni Laika o sa galit na nararamdaman ko sa kung sino man ang bumaboy sa kapatid ko. Kailangan mong mag-ingat, Teban, kung gusto mong kalabanin ang isang to. Anong ibig mo sabihin, Manang? Mayaman bang nakabuntis kay Laika? Hindi ba kami makakalaban kapag nagpaket kami ng reklamo? Paano mo gagawin yon kung ang kakasuhan mo ay isang aswang? Aswang? Bakit aswang? Makabagong panahon na ngayon, Manang. Sino pang maniniwala sa aswang-aswang na yan? Anong aswang? Baka lumapit din siya sa ibang albularya para hindi mo mahanap, Manang. Gawin mo ulit ang ritual. Sigurado ako sa bawat hula ko, Teban. Kailan pa ba ako nagkamali? Hindi naman ho kasi kapani-paniwala ang nakabuntis kay Laika ay aswang. Laika, alalahanin mong nangyari sa'yo bago pa kita dalhin sa doktor ng mga isip. Psychiatrist? Bakit po, kuya? Hindi naman po ako nababaliw ah. Wala nga talaga akong maalala, kuya. Wala akong maalala. Bakit yung mapilit pinapaalala sa akin ang isang bagay na gusto ko nang ibaon? Kumalma ka, Laika. Hindi mabuti sa bata kung masyadong napapagod ang nanay. Hindi ba albularya ka, Manang? Tulungan mo kong ilaglag ang bata.
Ayoko kung aswang ang nakabuntis sa akin, Manang. Ayoko magpalaki ng batang aswang. Maghunos dili ka, Laika. Bakit mo idadama yung inosenteng buhay sa tiyan mo? Hindi naman yata ginusto ng batang yan ang mabuo. Bakit siyang kailangan managot sa kasalanan ng ama niya? Patawarin mo ako, kuya. Patawarin niyo ako. Patawarin niyo po ako. Naguguluhan ka lang ngayon, Laika. Magdesisyon ka na lang kapag malinaw na ang isip mo. Tsaka, anong hindi mo inaasahan na umabot na sa ganito? Hindi pati hindi mo naman alam na may dinadala ka? Nandito lang naman ako pati ang kuya mo para sa'yo. Hindi niyo ba ako tatanungin kung anong klaseng aswang ang nakabuntis kay Laika? Ano? Alam mo kung ano ang aswang? Sinabi ko nang hindi basta-basta ang aswang na to. Kasi hari ito ng lahat ng mga masasamang elemento sa balat ng lupa. Hari ng mga aswang? Huwag mo sabihing gabaw na ng aswang na to, Manang. Tama ka. Sa tingin ko ay pinapakalat na ng gabunan ng kanilang lahi sa pamamagitan ng pagpupumilit sa babaeng mortal na magdala ng kanilang anak. At isa sa mga biktima nila ang kapatid mo. Buisit! Bakit ba sa amin nangyari to? Anong nagawa namin kasalanan para danasin ang bagay na to? Mag-ingat kayo sa mga mababang uri ng mga aswang. Sigurado akong marami-rami ang magiging bisita niyo tuwing gabi. Mag-iiwan din ako ng ilang pangontra bago umalis. Hindi pa rin ako makapaniwala na aswang ang may gawa nito sa kaibigan ko. Bakit hindi na lang tayo lumapit sa mga doktor? Kailangan din natin ipatingin yung bata sa OB. Baka kung ano nang nangyari sa anak ni Laika. At anong sasabihin natin sa mga chismosa na makakarinig na buntis ang kapatid ko at walang ama? Tumigil ka nga, Teban. Mas mahalaga pa ba yung chismis kaysa sa buhay ng kapatid at pamangkin mo? Nag-iisip ako ng tama, Ismael. Huwag mo sabihin naniniwala ka sa pinagsabi ni Manang Telia. Kung nag-aalala ka sa chismis, pues, sasabihin ko sa iyo may usap-usapan sa baryo na nababaliw na ang matandang yan. Pero siyang tumulong sa amin na maiwasang makunan si Laika. Kahit na, kalokohang aswang ang nakabuntis sa kapatid mo. At paano ka naman nakakasiguro na hindi aswang ang gumalaw kay Laika? Ayoko na sanang sabihin to eh. Ayokong sabihin kasi ayokong sirain ang imahe ng kapatid mo sa isip mo. Pero kalaunan din naman kapag napadpad ka sa bayan, malalaman mo pa rin ang balitang to. Ano? Wala na ba katapusan ng mga balita na tungkol kay Laika? Sabihin niyo na sa akin para sabay-sabay ko nang tanggapin ngayong araw. Halika, sa labas tayo mag-usap. Tulog si Laika at ayokong marinig niya ang sasabihin ko. Mabuti pa nga. Si Laika ang sabi-sabing bagong GRO sa sikat na club sa bayan. Ano? Anong GRO? Ano ba? Gusto mo ba yung mas brutal na salita? Pok-pok, bayaran. Kaya galit na galit ako at halos makasuhan pa ako ng physical injury sa estasyon ng pulis dahil sa kakaaway ko sa mga marites sa bayan. Paano magiging bayaran ng kaibigan ko nakita kong pinalaki mo ng tama at puno ng pagmamahal si Laika? Imposible naman yon. Pero kung iisipin ko at ikukumpara ko sa sinabi ni Manang Telia, mas gusto ko nalang paniwalaan yung chismis sa bayan. Bayaran? Kalokohan naman yan. Mas maniniwala akong aswang ang nakabuntis sa kapatid ko. Ewan ko sa'yo, Teban. Mas papanik pa rin ako sa rasyonal na mga bagay kaysa sa mga supernatural na yan. Hindi ko na alam, Ismail. Sa kalalaki mong tao, mas madami ka pang alam na chismis. Kung totoo mang bayaran ng kapatid ko, baka hindi pa sapat yung ginawa ko para sa kanya kaya nagkaganyan siya. Anong plano mo ngayon? Uunahin ko munang alamin kung aswang nga ba talagang nakabuntis kay Laika. Kapag hindi ko napatunayan, pupunta mismo ako sa bayan para tignan yung club na pinagtatrabawan mismo ng kapatid ko. Sasama ako. Ang ibig ko sabihin, sasamahan kita kasi kababata ko naman si Laika. Imbes na matulog ako ng gabing yun, ay gumawa ako ng sibat na may nakapalibot na tinik ng kalamansi. Dahil naalala ko ang sabi ni Manang Telia na magkakaroon kami ng mga hindi inaasahang bisita. Hinanda ko na rin ang mga dadalhin ko sa gubat bukas. Naisipan kong isama si Isme. May mga mangilang-gilang kaluskos sa paligid ng aming kubo at tunog ng baboy sa hindi kalayuan. Pero sa kabila nito ay wala namang nangyaring masama sa amin ni Laika. Kinaumagahan. Kaya aga-aga mo namang mga talk, Teban. Anong problema? Masakit ba kay Laika? Wala. Kailangan ko lang kasi ng tulong mo. Di ba sabi mo gusto mong sumama sa akin? Talaga ba? Pupunta tayo sa club? Ngayon na? Pero maaga pa.
Kailangan ko muna maghanda. Talaga naman. Napakabuti mo talagang kapatid, Teban. Makakakita na ako ng mga macho. Ang ibig ko sabihin, mga machong kumakarga ng mga babae. Alam mo na, sinong lalaki bang ayaw sa sexy, di ba? Di ba? Oo. Hindi tayo sa club pupunta, Isme. Ha? Saan? Ayoko na palang sumama sa'yo. Ang ibig ko sabihin, sasama ko sa club. Hindi ko lang nadugtungan kahapon. Uunahin ko munang hanapin ang aswang na sinasabi ni Manang Telia bago tayo pumunta sa club na sinasabi mo. Talaga ba? Baka ginagamit mo lang ako para may pang-akit ka sa aswang sa gubat, ha? Baliw. Ikaw lang kasi naisip kong sasamahan ako kasi ikaw lang naman ang naniniwala sa aming magkapatid. Malamang. Pasalamat ka sa masarap na luto ng inay mo at naging magkaibigan kami ni Laika. Oo na. Nandito na tayo sa bukana ng gubat. Dito ba sa balete na to natagpuan mo si Laika? Aba, walang hiya. Akala ko pupunta muna tayo sa bahay nyo. Kaya mo ko dinaldal para hindi ko mamalayan na dito mo ko dadalhin, no? Oo, dito ko nga siya nakita. Wala ka na bang napansin kakaiba? Bukod sa gabi na, wala rin maayos na pailaw ang barangay natin. Kaya walang liwanag dito kagabi. Swerte ko na nga lang at may dala akong flashlight ng lighter sa oras na yon. Halos kamayamatay ako nang makakita ako ng katawan. Buti na lang yung mukha mismo ni Laika yung una ko naispatan. Isa lang ang tanong ko, Ismen, dami mo nang sinasabi. Halika na, pasukin na natin tong gubat. Kaya ako nagpresentang sumama kasi akala ko sa kalab tayo pupunta. Makakita na ako ng malalaking katawan. Pwisit, malalaking puno pala makikita ko. Alam mo ba narinig kita, Isme, di ba? Kasi naman, Teban, mas alam mo ang pasikot-sikot ng gubat kasi nangunguha ka ng mga panggatong. Kaya ba't kailangan mo pa ng kasama? Sino sa tingin mo ang tutulong sa akin sa oras na makita ko ang gabunan na sinasabi ni Manang Telia? Wala akong magiging katulong sa pagdakip sa kanya kung mag-isa lang ako. Alam kong kahit dalawa tayo, matatalo pa rin tayo sa lakas ng gabunan. Kasi mas malaki pa yung katawan nito sa mga ordinaryong aswang, di ba? Wala sa lakit lakas yan, Isme. Nasa bilis at listo yan. Ay, nahiya naman ako sa iyong sanay na sa bilis na kilos. Kamusta naman akong pagagapas lang ang trabaho sa bukid? Lalaki ka pa rin. Kaya may tinatago ka pang lakas kahit hindi ka sanay sa mga katulad ng trabaho ko. Isang parte na nga lang ng katawan ko ang lalaki. Ano? Ano sabi mo? Sabi ko wala. Wala naman na yatang kakaiba sa gubat na to. Umuwi na lang kaya tayo at bantayan natin si Laika. Pare-parehong puno at damo lang naman yung nakikita ko dito. Masyado ring mga payat ang mga puno para pagtaguan ng aswang na sinlaki ni The Rock. Hindi pa naman naghahapon kaya maya-maya na tayo lumabas. Baka hindi nila kaya ang sikat ng araw kaya hindi sila lumalabas sa oras na to. Sumilong kami ni Isme sa isang makapal na damong nakapalibot sa putol na puno na nagmistulang maliit na kuweba. Habang tumatagal ay wala nga kaming maramdaman na kakaiba. Kaya hindi ko maiwasang magduda kay Manang Telia. Napahigpit ang hawak ko sa lata ng sardinas dahil sa galit. Nang magdadapit hapon na, ginising ko na si Isme na mahimbing na natutulog. Ano? May nakita ka na ba? Nasaan? Nasaan? Wala akong nakita, Isme. Ano ba dapat kong gawin? Maghintay pa hanggang sa dumilim o umuwi na lang muna tayo. Tinatanong pa ba yan? Siyempre uuwi. Abot na hanggang sa ibang pisngi ko yung pangangati ko sa katawan. Sinabi ko na sa yung walang gabunan false alarm lang yon. Paano kung maghintay muna tayo kahit saglit lang? Baka pagdalim ng paligid saka lumabas ang gabunan. Siya nga pala, sino yung kasama niya sa bahay kung dalawa tayo magkasama? Baliw ka, bawal magutom ang buntis. Baka nag-aalala na yun sa ating dalawa. Si Laika, lintik, paano ko nakalimutan yung kapatid ko? Magagabi na. Ha? Grabe ka naman mag-alala. Ayos lang yun si Buntis, marunong naman na yun magluto ng sarili niyang pagkain. Nakagawa na nga ng bata eh. Hindi ako nag-aalala sa pagkain niya. Nag-aalala ako na baka siya ang maging pagkain ng aswang. Ay, hala. Hindi ako naniniwala sa sinasabi ni Manang Telia na aswang ang nakabuntis kay Laika. Pero hindi naman masama kung mag-iingat tayo batay sa piling niya. Huwag ka nang dumaldal, Isme. Bilisan mo ng pagtakbo. Ayoko pang maiwan mag-isa. Hindi ka maiwang mag-isa. Nandito ako. Ha? Anong nandito ka? Nandito ako nag-iisa rin. Kaya dalawa na tayo nag-iisa. Ha? Diyos ko. Yung kinain kong sardinas kanina ng tanghali naging pawis agad. Malapit na tayo. Salamat sa Diyos. Mukhang wala naman nangyaring masama sa kapatid ko. Mukhang mali ka, Teban. Hingi na ako agad ng tawad kay Manang Telia. Ha? Anong kasalanan mo sa matandang albularya para humingi ka ng tawad? Kasi
Kasi totoo yata yung aswang. Paano mo nasabi? Nakita mo ba yung gabunan habang tumatakbo tayo pa uwi? Hindi. Sa tingin ko, hindi gabunan yung umangil sa atin. Ha? Anong umangil? Isme! Anong klaseng aso yan? Wala pa naman ako nakikita na ganyang kalaking aso sa balat na lupa. Bakit ako yung tinatanong mo? Magkasama naman tayong umuwi at saka bumitiw ka nga sa akin para hindi ka tunay na lalaki. Ikaw yata ang kailangan bumitiw. Mababali na yung buto ko. Kailangan ko pang iligtas yung kapatid ko. Pero hindi naman yata si Laika yung habol ng malaking asong ulol na yan. Sa tingin ko tama ka. Ano pang iniintay mo, Teban? Takbo na! Hindi, Isme. Sandali lang. Huwag ka tumakbo. Hahabulin tayo ng aso. Inahabol na tayo, Teban! Teban! Hindi ko pa nasasabi ang sikreto ko. Ayoko pang mamatay. Dahil sa pagkakataranta, kahit alam kong hindi dapat tumatakbo kapag may aso, napatakbo na rin ako kasama ni Isme. Pero nang lingunin ko ang asong humahabol sa amin, nakita kong unti-unti itong lumalaki. Mas malaki pa sa kalabaw. Matulis ang dila, mapupula ang mga mata. At higit sa lahat, para itong vampira na may dalawang matutulis na pangil na nakausli. Ang nasa isip ko na lang ay mailayo ang aswang sa bahay namin. Pero nagtaka ako nang biglang tumigil sa takbo si Ismael at masamang tiningnan ng asong aswang. Ayoko na makapaghabulan sa'yo kasi napapagod na ako. Magsapa ka na lang tayong dalawang walang yaka. Isme, huwag kang basta-basta sumugod. Isme! Ha! Tanggapin mo itong makinis kong kamao. Isme, sa tagiliran mo. Anong karapatan mo sipain ako? Hindi mo yata alam ang pwesto mo sa mundong to. Ha? Paano napunta? Napakasutil mo talagang aswang ka. Alam mong hindi mo ako kaya, kaya ang mas mahina sa'yo ang aatakihin mo. Isme, iligtas mo na lang ang sarili mo. Alagaan mo na lang si Laika para sa akin. Ano? Mas nakakainis ka pa sa aswang na to, ha? Hindi niyo ako katulong para alagaan ang kapatid mo. Isa pa, sinipa ka lang naman ng malahiganting aso na to. Malayo yan sa bituka. Nanlaki na lang ang mga mata ko habang sapo ang tinamaan kong tagiliran. Nang hawakan ni Isme ang nakalawit nitong dila at malakas itong hinila. Gumawa ng maingay na tunog ang aso na tila umaalulong. Hindi pa nakontento, malakas na sinuntok ni Isme ang katawan ng aso na nagpatalsik sa aswang sa malayo. Akala ko ay may gagawin pang kakaiba ang aswang, pero nakipagtitigan lang ito ng masama bago umiikang tumalikod at tumakbo palayo. Isme, paano mo nagawa yun? Ayos ka lang ba? Ba't bigla ka napasalampak? Hayop! Ano nangyari sa akin? Nilabanan ko ba talaga yung malaking aswang na yun? Oo, napakalakas mo. Saka natuto magpalakas ng ganun. Sabi ko naman sa'yo, pumunta tayo sa club kasi mahilig ako sa lalaki na may malalaki ang katawan. Ganun ba? Ay, di bali na. Kailangan pa nating puntahan yung kapatid mo, baka kung ano nang mangyari sa kanya. Ayos ka lang ba? Wala ka bang masamang tama? Masakit yung kamao ko, Teban. Baka hindi pa ako makakain ng ako lang. Kailangan mo akong subuan kasi niligtas naman kita. Ano? Silay ka na lang ang pagsubuin mo. Ano ka ba? Siyempre biro lang yun. Halika na. Hindi pa pala tayo nakakalayo sa bahay nyo. Mukhang nasa labas si Laika. Ang sakit na tagiliran ko. Mukhang kailangan mo na naman si Manang Telia. Kuya, Isme, ano nangyari sa inyo? Wala ka bang napansing kakaiba sa bahay o di kaya mga tahol o alulong ng aso? Wala naman. Bakit? May problema ba? Malaki yung problema. At bakit nasa labas ka ng 10 oras ng gabi? Hindi ba sinabi sa'yo ni Manang Telia na huwag kang labas ng labas kapag madilim na? Ano kasi, nag-alala ako. Tama, nag-alala ako sa inyo kasi kaninang umaga pa kayo wala. Hindi yan false ha? Baka mamaya ibang inaabangan mong dumating kaya ka nasa labas. Sino naman ang abangan ko dito? Parang ano ka naman, Isme. O kasi kahit naniniwala na ako sa sinabi ni Manang Telia na aswang ang may gawa niyan sa'yo, hindi pa rin nabuburo yung posibilidad na may lalaki ka. Aswang? Totoong may aswang? Pumasok na muna tayo. Masama sa buntis ang nahahamugan. Ay teka, magsasaing muna ako. Pangdalawahan lang kasi yung niluto ko kanina eh. Ha?
Bakit pang 2 tao lang yung niluto mo? Ha? Kasi 2 kayo. Isa, 2. Hindi mo ba isasama yung sarili mo? Kaya nga, 2. Isa, 2. 2. Nakalimutan mo na ba paano magbilang matapos mong maaksidente, Laika? Hindi naman ako na-aksidente, kuya eh. Kumain na nga kayo. Merong lechon dyan. Ay, leche. Hayaan mo na, Isme. Ipagtatanong na lang natin kay Manang Telia kung ano nangyayari kay Laika. Ipadoktor mo na yan, Teban. Masama na yung hulog niyang kapatid mo. Hindi naman kasi problema ang pagpapadoktor eh. Ang iniisip ko lang, hindi nakakasya ang ipon ko sa panganganak ng kapatid ko. Wala rin akong panggatas at lampin sa bata. May punto ka naman pero kagabi lang parang handa mo pang sayangin yung ipon mo ha. Sige na nga, hindi na kita kukulitin. Tutulong na lang akong alagaan tong lukaret kong kaibigan. Wala rin namang maghihintay sa akin sa bahay eh. Nag-aalala ako para sa kapatid ko. Dahil kahit hindi sabihin ni Isme, alam ko nang may karamdaman si Laika at naging kakaiba ang kilos niya matapos ang insidente. Pero hindi pa man natatapos ang gabing yun, nakakarinig kami ng sunod-sunod na alulong ng mga aso. Meron ding pagaspas na mga nilalang na nagliliparan sa ibabaw ng bubong. Hindi ako nakatulog na maayos noon dahil sa pagbabantay. Kinaumagahan, pumunta ako sa bahay ni Manang Telia. Oh, Teban, ang aga mo namang pumunta dito sa bahay. Magandang umaga din po, Manang Telia. Kailangan ko po kasi ulit ng tulong mo eh. Nananakit ba ang tagiliran mo? May bakas pa ng dugo to. Kaunting gasgas lang naman po yung natamo ko kagabi. Aba, anong nangyari sa'yo kagabi, Teban? Sinubukan ko po kasing hanapin yung gabunan na sinasabi mo sa gubat. Ano? Nababaliw ka na ba? Hindi ba sinabi ko naman sa'yo kung gaano kalakas ang gabunan? Patatalino sila at sila ang tinuturing na mga hari ng aswang. Ilang beses ko na bang sasabihin sa'yo to, Teban? Pasensya na po. Gusto ko na naman kasi mabigyan ng hustisya yung nangyari sa kapatid ko. Kaya ho ako nandito ulit kasi gusto ko ulit patignan si Laika, Manang. Abay, mag-usap na lang tayo habang nasa daan. Ano ba talaga ang nangyari sa'yo kagabi? Mabuti na lang at hindi masama ang tama mo. Ay, yun ba ang umatake sa'yo? Ay, Diyos ko. Ngayon ko palang narinig ang klase ng aswang na yan. Pero, paano ka inatake, Teban? Buti at nakatakas ka. Kasama ko si Ismail kagabi. Sa katunayan po, siya ang nagtaboy sa aswang. Ano? Yung lalaking malambot ang kilos. Anong nangyari na siyang nakatalo sa aswang na nakita niyo? Pero wala naman sa itsura ni Isme na kaya niyang makatalo ng aswang. Nandito na ho tayo, Manang. Mas mabuti pang si Ismail na lang ang kausapin mo at mas masama ang tama nung kagabi. Ha? Ba't ang tahimik? Isme! Laika! Mukhang wala dito ang kaibigan mo ah. Oh, kuya! Sino yung kasama mo? Laika! Ano ba sinasabi mo? Hindi mo ba agad kilala si Manang Telia? Manang, pasensya na po sa inaasal ni Laika. Ito ho yung sinasabi ko sa inyo na parang nawawala na siya sa katinuan sa paglipas ng araw. Gaya ng sabi ni Manang, ay nanatili nga siya sa bahay namin ang gabing yun. Kaya naman nakatulog ako ng saglit bago ako nagising sa sigaw ni Laika sa gitna ng gabi. Kasabay ng malakas na pag-iyak ng kapatid ko ay ang pagbuhos ng ulan. Sunod-sunod din ang kulog at malalakas na pag-alulong ng mga aso. Natataranta kaming bumangon ni Manang at mabilis nitong nilapitan si Laika. Hinipon nito ang tiyan ng kapatid ko. Akmang pupuntahan ko sila nang parang may bumanggang malaking bagay sa pinto namin. At nang sumilip ako, laking gulat ko na ang parehong asong sumugod sa amin ay siyang may gawa ng malalakas na kalabog. Manang, nasa labas ang aswang. Anong gagawin ko? Huwag kang mataranta, Teban. Natataranta rin ako dahil sa'yo. Kuya, ang sakit ng tiyan ko. Kuya, tulungan mo ako. Maglalagay ako ng mabibigat na bagay sa harap ng pinto para hindi matulak ng aswang. Hindi niyan kakayanin ang lakas ng aswang. Anong gagawin, Manang? Anong gagawin?
Lagyan mo ng nakabaliktad na walis tingting para hindi na makapasok ang aswang. Magbudbud ka rin ng bawang at asin sa buong paligid, sa may bintana at sulok ng bahay. Ang sakit, kuya. Ano to? Dugo? Kuya, tinudugo ako. Teban, kumuha ka ng maligamgam na tubig. Ang mansanilyang tsaa, initin mo rin. Hindi na kami magkandaugaga ni Manang sa pag-aasikaso kay Laika. Samantala, tila lumipat sa bubong namin ang aswang at pilit na sinisira ang pawid. Kaya naman kinuha ko ang aking tomahawk at sinundot ang mukha ng aswang na sumilip sa siwang. Nagresulta ito sa malakas na pag-ungol. Pero imbis na matakot at umalis, tila mas lalo pa itong nagalit. Makulit kang aswang ka. Hindi ako papayag na mas lumapit ka pa sa kapatid ko hanggat humihinga pa ako. Teban, yuko! Anong gagawin mo, Manang? Ba't sumasampa ka sa likod ko? Tanggapin mo tong langis kong aswang ka! Itinataboy ko ang mga masasamang elemento sa bahay na to. Lubayan mo si Laika. Ayos na ho ba, Manang? Wala na ba yung aswang? Wala na. Magmadali ka, Teban. Naitaboy ko na ang aswang, kaya kailangan na nating tulungan ng kapatid mo. Yung bata, ano nang mangyayari kay Laika, Manang? Bakit tumahimik siya? Pinindot ko ang batok niya para makatulog na muna. Paglalo siyang umiyak, baka tuluyan na ang malaglag ang bata sa sinapupunan niya. Ihanda mo na ang pinapahanda ko, Teban. Eto, Manang. Mabuti na lang at hindi sa kusina umatake yung aswang kaya hindi na paano yung iniinit kong mansanilyang tsaa araw-araw. Siguradong sasakit ang batok ng kapatid mo bukas, Teban. Lagyan mo na ng bimpo na ibinabad sa maligamgam na tubig para hindi ito mangitim. Oho, hindi mo po ba alam kung anong klaseng aswang yung malaking asong yun, Manang? Hindi mo po ba alam kung paano itaboy yung ganong klaseng aswang? Kung mabibigyan pa ako ng mahabang panahon para makapagsaliksik sa ganong klaseng aswang, baka may makuha pa akong impormasyon. Pero kailangan po namin ng pangontra ngayon at baka bumalik na naman yung aswang na yun bukas. Sa ngayon, gamitin niyo muna ang mga ginamit nating pangontra sa aswang. Pero nakita niyo naman na kaunti lang yung talab nito sa aswang na yun. Kaya niya pang talunin yung bubong namin. Baka hindi ko na mamalayan, nakatabi na pala namin yung aswang na yun. Huwag kang mag-alala. Bukas na bukas din, maghahanap ako ng sagot sa mga tanong natin. Sa tingin mo ba, Manang, aswang pa rin ba ang may gawa sa pagdurugo ni Laika? Hindi ko alam. Dahil to sa pagod at sobrang pag-aalala. Sobrang pag-aalala? Tulog naman ho siya kanina. Paano siya makakapag-alala? Hayaan mo na, Teban. Huwag ka ng maraming tanong dyan. Ang importante naman ngayon, ligtas ang kapatid at pamangkin mo. Nahirapan ulit akong makatulog ng gabing yun. Kinabukasan, maaga kaming bumangon ni Manang Telya at nag-iwan siya ng ilang bilin bago umalis para magsaliksik raw. Hinatid ko ng tingin ang matandang babae at inakay ko na rin ang kapatid ko para kumain. At habang kumakain kami ng agahan, dumating si Isme na nagpainit sa ulo ko. Laika, Teban, may dala akong prutas para sa inyo. Isme, walang iya ka. Ay, bakit mo ko sinapak, Teban? May kasalanan ba ako? Hindi mo man lang ako inintay bago mo iwan ang kapatid ko. Ano klase kang kaibigan? Alam mo namang may aswang na nag-aabang sa kapatid ko, di ba? Nawawala ka na ba sa katinoan? Alam mo kailangan ko rin magtrabaho. Kasi saan ako kukuha ng pera kung pati umaga nakatunga nga lang ako dito? Mag-isip ka nga, tatlo tayo magugutom nito eh. Nag-aaway ba kayo, kuya? Huwag po kayong mag-aaway. Di ba masama ang nag-aaway? Magagalit na sana ako pero alam ko may pinagdadaanan kayong mabigat kaya iintindihin na lang kita, Teban. Kasalanan ko rin naman kasi hindi mo na kita hinintay. Oo na, pasensya na rin. Mainit lang ang ulo ko kasi sinugod na naman kami kagabi ng asong-aswang eh. Ano? Ayos lang ba kayo? Hindi na ako nakabalik kagabi kasi sobrang lakas ng ulan. Nasaktan ba si Laika? Kamusta yung bata? Maayos naman. Tinugo na naman kagabi pero naagapan naman ni Manang Telya. Alam ko na. Ilabas natin si Laika para naman mahimasmasan siya.
Mahirap kasi kung palaging tayo na lang ang nakikita niya, mas lalo siyang malulungkot niyan. Ngayon na ba? Hindi ko na sana muna babawasan yung pera ko eh. Ano ka ba? Ako na. Ako nang bahala magbayad. Total iniwan ko naman si Laika kahapon na walang paalam eh. Halika na. Huwag na kayo magbihis. Sa bahay lang naman tayo pupunta. Teka lang Isme. Dahan-dahan lang. Huwag mo naman kalad ka rin yung kapatid ko. Maganda ang paglalakad para sa mga buntis, Teban. Sa isip lang naman pumalya yung kapatid mo. Hindi naman siya baldado. Halos buhatin mo na eh. Paano yung gagaling? Hindi naman sa bubuhatin ko siya. Ang ibig kong sabihin, huwag ka masyadong mabilis maglakad kasi nakakaladkad na siya. Oo na, napaka-OA naman. Sumakay na lang tayo at doon tayo sa bahay maglakad. Baka ako ang makunan dahil sa sobrang pag-aalala mo eh. Ha? Makunan? Malaki lang naman yung tiyan mo ah. Para kang butete. At isa pa, wala ka naman lagusan. Ay, humingi na nga ako ng pasensya kanina ha. Kung makapanlait to. Salamat ka. Ano? Pasalamat ka kasi may tricycle na. Para Manong! Ipinasyal namin si Laika sa parke sa bayan. Pero nakatulala lang siya at walang imik. Dinadaldal naman ito ni Isme at parang bata na tinuturuan ng kung ano-anong bagay. Pero ang nakaagaw ng pansin ko ay ang mapanuring tingin ng isang matandang lalaki sa hindi kalayuan. Nakita ko medyo naging makulimlim ang langit, kaya nag-aya na akong umuwi. Pero hindi kami agad nakaalis dahil napansin na rin ni Isme ang matandang lalaking nakatayo. Teban, nakikita mo ba yung matandang lalaking nakatitig sa atin kanina pa? Kaya mo na, baka gusto manlimos. Huwag mo na pansinin, baka lumapit pa sa atin yan. Wala na tayong pera. Hindi eh, parang may masama siyang balak eh. Hindi sa atin nakatitig, parang nakatitig lang siya mismo kay Laika. Huwag mo na pansinin, hayaan na lang natin. Wala rin ako sa mood maghanap ng gulo kaya iwasan na lang natin. Hali na kayo, baka umulan pa. Teka, bakit umalis din siya sa kinilalagyan niya? Huwag mo sabihin na sinusundan niya tayo. Dire-diretso lang ang lakad Isme, huwag mo nang lingunin. Leche, paano hindi dilingunin? Tumatayo na yung mga balahibo ko sa batok sa kilabot ko sa matandang yon. Hindi pamilyar yung mukha niya. Baka taga Karatig Bayan o di kaya naman masyado lang siyang malayo kaya hindi mo namukhaan. Perfect pa yung mata ko, Teban. 20-20 pa to. Pero bakit naman parang may naririnig akong iabag na tumatakbo? Tatakbo na rin ba tayo? Pagbilang ko ng 3, bubuhatin ko si Laika. Tatakbo na tayo. Sige. Nanlalamig yung batok ko. 1, 2, 3. Bakit may aswang sa umaga? Tigilan niyo kami, tigilan mo yung kakahapon sa amin. Huli ka! Ay, sakit nyo sa tuhod, habulin! Bitaw mo yung damit ko. Kakabili ko lang nito galing UK. UK. Sandali! Highland Tech, bakit ka ba nagpupumiglas? Teban, tama na. Huwag mo suntukin yung matanda, maraming nakatingin, baka makulong ka. Siya tong kanina pang tingin ng tingin eh. Pagkatapos ngayon, bigla ka na lang hawakan. Aba, hindi naman yata ako tatayo lang at manonood. Ay, talaga naman. Ang pangako parang hindi na pantay. Ano ba kasi kailangan mo, Manong? Bakit ba kasi kanina mo pa kami sinusubaybayan tapos bigla-bigla kang lalapit? Kasalanan yun ang kasama niyong babae. Kasalanan ni Laika? Paano magiging kasalanan ng kapatid ko? Hindi naman to kagandahan para titigan mo. Aray! Laika? May lamok sa batok mo, kuya. Baka madengge ka. Ayos na ba pakiramdam mo? Ba't hindi ka nagsasalita kanina pa? May iniisip lang ako, kuya. Iniisip mo ba yung nakabuntis sa'yo? Paano mo nalaman na buntis yung kapatid ko? Hindi naman tayo magkakilala. Kung hindi siya buntis, 2 butete na kasama mo. Halatado na ang tiyan ng kapatid mo. Sa palagay ko, nasa 3 buwan na siyang buntis. Tama? Paano mo nalaman ng mga bagay na yan? Maniniwala ba kayo sa sasabihin ko? Depende. Hindi ko pa naman namin lubos na kilala eh. Tawagin niyo na lang akong Lolo Pepeng. Bagong lipat galing sa kabilang bayan. Bakit ka napadpad sa bayan namin? Siguro may ginawa kang masama kaya ka pinaalis, no? Kaya naman tingin mo sa akin, may sinusundan akong aswang. Kaya dinala ko rito sa bayan niyo base sa mga bakas niya. Karaniwang buntis at dalaga ang mga biktima niya. Kaya naman kailangan na itong mahuli sa lalong madaling panahon. Manggagamot ka? Huwag ka maniwala na lang basta-basta dyan, Teban. Hindi tayo sigurado kung totoo nga yung sinasabi niya. Wala naman ako naririnig na Lolo Piping na manggagamot sa kabilang bayan eh. Huwag ka makialam dito, iho.
Isang tingin ko pa lang sa'yo, alam ko na agad ang tinatago mo. Ano? Hindi tama yan. Wala kang karapatang manlaglag ng kapwa mo. Ay, gusto ko lang naman kayong balaan tungkol sa mga nakakasalamuha nyo sa mga panahong to eh. Sino nakakasalamuha? Hindi kami masyadong nagsisilabas ngayong mga panahon kasi sa tingin ko naman, alam mo na ang rason, hindi po ba, Lolo Piping? Oo, sobrang lakas ng amoy ng aswang na nakakapit sa mga katawan nyo. Lalo na sa inyong magkapatid. Alam mo ba kung anong klaseng aswang yung gumagambala sa amin, Lolo Piping? Hindi ko maaaring direktahin ka, iho. Baka manalikado lalo ang buhay nyo, lalo na ang kapatid mo. Pero babalaan kita na mag-ingat ka sa babaeng may alagang malaking aso. Malaking aso? May nagmamayari pala sa asong yun. Sino? Sinong baliwang magpapadala ng asong yun sa kapatid ko? Masyado siyang malakas at sigurado akong malalaman niya kapag sasabihin ko sa inyo. Mag-ingat na lang kayo sa mga pinakikisamahan nyo. Teka sandali, Lolo Piping. Anong pwede kong gawin para maitabo yung asong-aswang na yun? Huwag kang lalayo sa kasama mo. Ha? Kasama? Sino? Si Isme? Bakit ako? Sinamahan ko lang naman kayong mamasyal pero bakit nagka-responsibilidad pa ako? Kakaloka? Gusto ko lang naman ng mga lalaking malalaki ang katawan. Hindi ko rin alam. Bigla-bigla na lang humalo sa maraming tao si Lolo Piping. Hindi ko na siya mahabol. At saka wag mo ko tanungin yan. Para kang weirdo kung umasta kaya paano ko aasa sa'yo? Ganon. Subukan mo lang magpatulong sa akin sa pagtataboy ng malalaking aso na yun. Kasi sino namang lalaki yung may gusto ng mga lalaking may malalaki ang katawan? Tsaka baka tama ka. Baka kaya hindi kami pinapalayo sa'yo ni Lolo Piping. Kasi baka alam niyang niligtas mo nga ako sa aswang nung nakaraang gabi. Hay nako, imbis na namasyal tayo para mabawasan yung mga isipin natin. Tapos eto na naman ang kinalabasan. Umuwi na po tayo, kuya. Ha? Ayos ka lang ba? May masakit ba sa katawan mo? Umuwi na po tayo. Ayoko na po rito, kuya. Umuwi na tayo. Natatakot na po ako eh. Tukarit ka, huwag ka nga umiyak. Dalawa kami ng kuya mong kasama mo kaya wala. Huwag ka mag-alala na may bigla na lang lalapit sa'yo kasi hindi kami makakapayag, no? Mabuti pa, umuwi na tayo, Isme. Mabuti na rin ngayon na alam na nating hindi makakatulong kay Laika ang maraming tao. Baka masalo pa siyang mag-alala. Habang sakay kami ng tricycle pa uwi, ay nahulog ako sa sinabi ng matandang lalaki sa parke. Pilit kong inaalala kung sino pa ang nakasalamuha naming babae, bukod kay Manang Telia. Pero kahit balibalik-tarin ko ang utak ko, ay wala pa rin ako maisip. Eto, magtsaa ka muna. Kanina pa parang malayo yung iniisip mo eh. Salamat, Isme. Hindi ko lang kasi makalimutan yung sinabi ni Lolo Piping sa atin eh. Sino kaya sa tingin mo yung babaeng may alagang aso? Sa totoo lang ha, kahit gaano pa ako kamarites, parang wala naman akong kilalang taga dito sa atin na may alagang aso eh. Alam mo naman nung nauso yung rabies dito, halos wala nang mag-alaga ng aso. May punto ka naman eh. Pero rinig mo ba kanina yung sinabi ng matanda? Babaeng nakakasalamuha daw natin eh. Si Manang Telia lang naman yung madalas nating kasama at sa pagkakaalam ko, wala namang alagang aso yung babae. Wala nga kasi palagi namang tahimik yung bahay niya. Wala naman ako naririnig na kahol. Pinag-uusapan pa lang natin pero nandito na agad. May paniniwala kasi yan eh. Kapag daw laging pinag-uusapan, palaging napipitpit yung ano. Parang awa mo na Isme, wag mo na ituloy. Kaya ka na pagkakamalan na weirdo eh. Oh, mukhang malalim yata ang pinag-uusapan niyo. Asan si Laika? Magandang hapon po, Manang. Nasa loob po si Laika. Nagpapahinga na kaya lumabas na muna kami para makapagpahangin. Mabuti naman. Mananatili din muna ako sa gabing to para bantayan ang lagay ni Laika. Ganun po ba? Kamusta naman po yung paghanap niyo ng impormasyon tungkol sa asong aswang? Naku, pasensya ka na, Teban. Pumunta na ako sa mga kapwa ko albularyo at albularya. Pero hindi rin daw nila alam kung anong klaseng aswang to. Paano to? Mukhang may kipagpisikalan na naman tayo sa asong yun para mataboy siya. Hindi pa nga magaling yung kamao ko eh. Huwag mong kalimutan yung sinabi ng matanda kanina sa parke. Sino naman ang may sira sa ulo na mag-aala superhero para makapagligtas ng ibang tao? Ikaw, nakalimutan mo na bang niligtas mo ako nun? Pasis-pas sabi nila. Sinong matanda sa parke? Wala naman po Manang.
Dating kakilala lang na nakita namin kanina. Ay ganun ba? O siya, papasok na muna ako para matingnan ko ang lagay ng kapatid mo. Ba't nagsisinungaling ka kay Manang? Hindi ko alam. Parang sabi lang ng sarili ko na huwag siyang sabihan kaya hindi ko sinabi yung totoo. Kuya! Kuya, ang sakit! Kuya! Si Laika, Nagmamadali kaming tumayo ni Isme. Nadapa pa ito. Pagpasok namin sa kwarto ng kapatid ko, nakita kong pawis na pawis si Laika at namimilipit sa sakit. Nandilim ang paningin ko at parang may sariling buhay ang kamay ko nang itinulak ko paalis si Manang. Naalala ko ang rosaryo sa may uluhan ng kapatid ko, kaya agad ko itong kinuha at nilagay sa tiyan niya. At parang nakarinig kami ng tunog na nasusunog. kung sino ka mang nanggugulo sa kapatid ko, lumayas ka. Parang may nakahawak sa tiyan ko, kuya. Konti na lang, Laika. Kumapit kayo ng anak mo. Ang sakit. Kuya, ilayo mo yan. Ilayo mo, kuya. Wala na ba? Ayos na ba si Laika? Ba't nahimatay siya? Diyos ko. Ba't mo ba ako binibigyan ng ganitong pagsubok sa buhay? Teban, ayos ka lang din ba? Ba't napasalampak ka? Nanghihina yung tuhod ko. Hindi ko na alam yung gagawin, Isme. Alam mo ang gagawin mo. Kaya nga ikaw ang nakapagligtas kay Laika noon, oh. Teka, kukuha muna ako ng basang bimpo. Ako nang magpupuna sa kapatid mo. Malakas. Sobrang lakas. Ha? Anong malakas, Manang? Nakatayo ka nga lang at nakatingin sa kapatid ko habang namimilipit siya sa sakit. Pasensya ka na, Teban. Nagulat lang ako sa sobrang lakas ng gabunan. Ha? Ano ho yun? Gabunan? Akala ko ba hindi mo alam kung sino may gawa nito sa kapatid ko? Oo nga, pero ngayon, malakas na ang enerhiya niya. Nararamdaman ko. Paniwala ka sa akin. Pinapalibutan niya ang buong katawan ni Laika. Sinubukan ko lang namang tanggalin, pero ganun na ang nangyari. Hindi ko na alam, Manang. Mawalang galang na ho pero pwede ho bang iwan niyo muna kami? Andito naman si Isme. Kaya na ho namin dito ngayong gabi. Paniwala ka sa akin, Teban. Nagsasabi ako ng totoo. Ang kulit ng lelang mo, Manang Telia. Sabi na umuwi ka na muna eh. Ano gusto mo kalat ka rin pa kita? Magsisisi ka, Teban, dahil hindi ka naniwala sa akin. Isa, mawawalis na kita palabas. Tama ba itong ginagawa ko, Isme? Hindi ko na alam kung pang ilang buntong hininga na natin to pero wala namang mawawala sa atin kung maniniwala tayo sa sarili natin, di ba? Ayos lang yan. Hindi ko maiwasang kutuban, Isme. Naguguluhan ako sa sinasabi ni Manang Telia. Noong una, tinanong ko siya kung ang aswang ba ang may gawa nito kay Laika. Pero ang sabi niya ay pagod daw at sobrang pag-aalala. Pero ngayon, sinasabi niya na aswang ang may gawa ng lahat ng to? Ganun na nga. At ang gabunan din daw may gawa nito. Habang sinasabi niya yun, parang wala siya sa sarili niya. Nakatayo lang siya at nakatitig habang namimilipit sa sakit ang kapatid ko sa harap niya. Ano? Siya na yata yung kailangan ipasok sa mental eh. Nababaliw na ba siya? Kung totoo nga may gabunan at marinig siya, magpaalam na siya sa buhay niya ngayon. Walang yung matandang yon. Kaya nga siya pinapunta dito. Hindi ko na alam kung tama bang pinaalis ko yung kahuli-huli ang mapagkukuhanan natin ng tulong, Isme. Kung ganun naman palagi naasta nung matanda, walang masama sa pagpapalayas mo. Ang sabi mo pa nga, kaya naman nating dalawa itabo yung aswang na yon. Ha? Hindi ba yun yung dala ni Manang Telia kanina? Yung itim na libro ba? Ay nako, mabuti nang maisauli agad natin yan para wala na siyang rason na bumalik dito. Mabuti pa nga, ako nang bahala. Huwag mong iiwan si Laika, Isme ha. Dala-dala ko ang libro nang lumabas ako sa bahay namin. Pero nanindig ang balahibo ko nang mapansin ko ang kakaibang katahimikan sa paligid. Nilibot ko ang paningin ko at napansin kong parang may nakatitig sa akin. Sa kaba na baka ang asong aswang ang susugod sa akin ay walang pag-aalinlangan akong tumalikod para sana bumalik sa bahay. Pero hindi ko inaasahan na makikita ko ang asong aswang na nakatayo sa hindi kalayuan at katabi nito ang isang figura ng babae. Anong kailangan mo sa amin? Huwag kang magkakamaling lumapit. Ikaw ba may kagagawan ng lahat ng mga kababalaghan sa amin?
Akala ko mapapakinabangan ko pa kayo ng matagal. Kaso, napakadamot nyo naman. Anong napakadamot? Wala akong naalala na may nakiusap o nanghihingi sa amin nitong mga nakaraan ha. Ano ba talagang kailangan mo? Ibigay nyo na lang sa akin ang bata sa sinapupunan niya. Baliw ka. Anong klaseng taong papayag sa gusto mo? Ipakita mo yung mukha mo. Huwag kang magtago sa balabal. Hindi pa ito ang tamang panahon para magpakilala. Pasalamat ka at konting kulam lang ang ginagawa ko sa kapatid mo. Kawawa naman ang alaga ko. Ilang araw na siyang natatakam sa masarap na pagkain na nasa bahay niyo. Hindi pagkain o kung ano man ang kapatid at pamangkin ko. Hindi ako makakapayag na may mangyaring masama sa kanila. Ako muna makakalaban nyo. Kahit sabihin ko sa'yong wala ka talagang kaalam-alam sa nangyayari at niloloko ka lang ng mga nakapaligid sa'yo? Teban, sino yung kausap mo? Mama Mia? Siya ba yung amo nung asong aswang? Huwag kang mangialam dito na tila hindi ka rin mapagpanggap. Ano? Sino ka para sabihin yan? Hindi pa ako nagladadlad kasi hindi pa ako handa pero to mga to ayaw niyo akong tantanan. Isbe, ang sabi ko wag mong iwan si Laika. Magkarera kaya tayo. Ang mabagal, talo. Papunta na ang aso sa bahay, Isme. Ay, Kapitan. Akong bahala sa aso. Akong bahala kay Laika. Masyado pang maaga para umuwi. Hayop ka! Hindi naman malayo yung pagkakabalibag ko sa'yo ah. Sisiguraduhan kong hindi ka makakalis dito ng boy. Ano? Paunahan din tayong mamatay? Gusto ko yan. Teban, salo! Agad kong hinablot ang aking tumuhok na initsa ni Isme. Pagkabigay sa akin ay tumalikod na ito at hinarap ang asong aswang. Wala na akong sinayang na oras nang maramdaman ko ang papalapit na pag-atake sa aking likuran. Kaya naman malakas kong winasiwas ang aking armas kasabay ng aking pagharap. Dahil dito, nakita kong napaatras ang hindi ko kilalang babae at rinig ko ang pagak nitong pagtawa. Hindi ko na hinintay na muli itong makabawi at agad ko na itong sinugod ng atake. Pero ang hindi ko inaasahan ay ang bigla nitong pagyuko at paghawak sa isang paa ko at pag-itsa nito sa akin palayo. Hindi ko inaasahan na malakas din pala ang mga magkukulam. Hindi mo ko kaya dahil mas malakas ako sa'yo. Kung ganun, iyak ka na lang pala at akong napili mong gagawin. Anong pinagmamalaki mo? Ang mga walang kwenta mong pag-atake? Masyado ka pang mahina para harapin ako. Hindi ako mahina, lalo na sa harap ng mga kampo ng kadiliman. Tingnan natin. Bitawan mo akong walang hiya ka. Sinugatan mo ako. Nagawa mo akong sugatan. Hindi ako makakapayag. Magbabayad ka! Tila nakikiayon ng panahon sa mga nangyayari. Biglang umihip ang malakas na hangin at mas lalong nagdilim ang paligid. Ang kalaban ko, tila nawawala na sa tamang katinuan. Akala ko ay susugurin niya ako, pero biglang mas lumakas pa ang hangin. At kasabay ng malakas na kulog ay ang pagkakatanggal ng balabal na nakaharang sa mukha ng babae. Bakit? Panirang ulan. Hindi pa sana ako magpapakilala. Pero anong magagawa ko? Mukhang gusto na talaga ng tadhana na mawala ka sa mundong ibabaw. Manang Telia, anong ibig sabihin nito? Ikaw ang mangkukulam at ang may alaga sa asong aswang? Sa wakas, hahayaan pa sana kitang magduda hanggang sa magawa ko ng makuha ang anak ng kapatid mo. Pero kailangan ko na yatang mag-iba ng plano. Ikaw ang may kagagawa ng lahat ng to? Sinasabi ko na nga ba, hindi mali ang kutob ko na may mali sa'yo. Hindi ka naman magkakaroon ng kutob
kung hindi ka sinabihan ng pakialamerong matanda na yon. Pagkatapos ko kayong patayin lahat, siya naman ang isusunod ko. Bakit mo to ginagawa, Manang? Wala akong ginagawang kasalanan sa'yo. Hindi ba't kayo mga mangkukulam? Hindi nyo kami magagawang pagbuhatan ng masama kapag wala kami ginagawang mali sa inyo? Pero ano to? Paano ka nakakasiguro na wala kayong ginawang masama sa akin? Mali. Mali kayo. Bakit hindi mo tanungin ang magaling mong kapatid? Bakit hindi mo tanungin ang mapagpanggap mong kapatid? Alam kong buntis si Laika pero wag mo siyang idadamay sa galit mong walang katuturan. Wala kang alam. Bigla niya akong sinuntok at tumilapon ako. Nang makatayo na ako, agad kong tinakbo ang pagitan namin ni Manang Telia. At sa isang wasiwas ko dito, ay hindi na nito nagawang makaatras dahil sa nag-uumapaw nitong emosyon. Natamaan ng matanda sa kaliwang balikat nito pababa sa may kanang bewang. Pero ang hindi ko rin inaasahan ay ang mabilis nitong pagkalmot sa leeg ko. Akala ko'y katapusan ko na. Nang bigla na lang, may malakas na tunog ng paghampas ng hangin. Gulat na gulat ako nang makita ko si Lolo na may hawak na latigo. Tigilan mo mga bata, baliw na magkukulam. Maghanap ka ng kalabang kaya kang tapatan. Kahit kailan talaga, pakialamero kang matanda ka. Magbabayad kayong lahat. Asmo, halika na. Kailangan na muna nating tumakas. Sige lang, tumakbo ka ulit gaya ng palagi mong ginagawa sa tuwing nakikita mo ko, Telia. Sa susunod, hindi na ako tatakbo. Teban, Diyos ko, ayos ka lang ba, Teban? Malakas yung awas ang dugo sa leeg mo. Salamat po, Lolo Piping. Akala ko talaga, hindi na ako aabutan ng sikat ng araw. Itira mo yung lakas mo mamaya habang ginagamot kita. Isme, si Laika, kamusta yung kapatid ko? Ayos lang yata si Laika. Kasi hindi naman siya nagising kahit malalakas yung kalabugan namin ng asong-aswang kanina. Pero napansin ko kasi nanginginig siya kaya mas mabuti na rin patignan natin kay Lolo Piping. Tatapusin ko lang ang panggagamot kay Teban at titignan ko ang kalagayan ng babaeng kapatid niya. Ano pong kailangan kong gawin, Lolo Piping? May tutulong ba ako sa inyo? Kumuha ka lang ng palanggana na may malinis sa tubig, pati na bimpo, para malinisan na muna natin ang sugat sa leg niya at matahiko ito. Kuya! Ang sakit. Ayos ka lang ba, kuya? Huwag ka mag-alala. Ayos lang ako. Ha? Ayos ka lang ba, Laika? Para nanginginig ka pa kanina habang tulog na tulog ka. Ba't gising ka na ngayon? Ha? Narinig ko kasi yung boses ni kuya eh. Pero yung mga kalabog kanina, hindi. Weird mo ha. Eto po, Lolo Piping, yung mga hinihingi mo. Lilinisin ko lang ang sugat ni Teban ng mabilisan at titignan ko na kung anong problema sa kapatid mo. Anong sinasabi niyo? Hawak ng matandang yun yung katawan ko? Hindi pwede. Hindi ako makakapayag. Si Manang Telia lang ang gusto ko. Ibalik niyo si Manang Telia! Manang Telia! Manang Telia! Ano ba, Laika? Tumigil ka nga sa kakasigaw. Hindi mo ba alam na ang hinahanap mong Manang Telia ay ang may gawa ng lahat ng to? Siya ang kumalmot sa leg ko at nagpapadala ng asong-aswang para patayin ka at ang bata dyan sa tiyan mo. Hindi ako naniniwalang gagawin yun ni Manang Telia. Magkaibigan kami. Hindi niya magagawa ang bagay na yun. Ay, Teban, ba't mo sinampan si Laika? Ikaw pa yata ang papatay sa akin, Laika. Hindi ka ba makaintindi na mangkukulam si Manang Telia at may alaga siyang malaking asong-aswang na gustong kainin ng pamangkin ko? Kasi kung hindi ka nagpabuntis sa gabunan na yan, hindi tayo magiging ganito ngayon. Tahimik sana tayo. Hindi ko to kasalanan. Kasalanan mo ang lahat ng to. Kasi bilang nakakatandang kapatid, trabaho na lang ang palagi mong inaasikaso. Hindi mo na ako binibigyan ng konting oras. Hindi ko kasalanang hinanap ko sa ibang pag-aruga at pansin na hinahanap ko sa nakakatandang kapatid ko. Diyos ko, kumalma kayo. Kalma lang. Wala na kayo sa mga tama pag-iisip. Baka lumaki pa tong problema nyo. Laika, pumasok ka na muna sa silid mo. Isme, tulungan mo kong hawakan si Teban. Baka maubusan na ng dugo tong batang to.
Natulala ako sa sinabi ni Laika. Hindi ko na rin alam kung ano ang sunod na mga nangyari. Pero hindi ko maiwasang questionin ang aking pagiging matandang kapatid at kung paano ko siya inalagaan. Na mga oras na yun ay gusto ko na lang patayin ang sarili ko dahil wala akong kwenta. Kinuha ko ang tomahawk at takmang sasaksakin ko ang sarili ko. Teban, Diyos ko ka! Bakit mo papatayin yung sarili mo? Hindi pa nga napapatay yung bumaboy sa kapatid mo. Nangihina na ako, Isme. Sa tingin ko, wala na akong ginawang tama para kay Laika. Palagi ko na lang siyang pinapahamak. Alam mo, hindi naman sa wala kang ginawang tama eh. Ginawa mo naman ang lahat para sa kapatid mo. Yun nga lang, magkaiba kayo ng definisyon ng tama. Kung ikaw sa tingin mo inaalagaan mo ang kapatid mo sa pamamagitan ng pagtatrabaho ng mabuti, para kay Laika naman, ang pagmamahal sa kapatid ay atensyon. Hindi naman din natin siya masisisi kasi maliit pa lang siya. Hindi niya na nakasama yung magulang niyo. Sa palagay mo ba, kapag mahuli ko yung may gawa nito kay Laika, mapapatawad niya ako sa mga kasalanan ko sa kanya? Sa totoo lang, hindi. Ano? Pues anong gagawin ko para mapatawad niya lang ako? Hindi kanya magagawang patawarin kasi wala ka naging kasalanan sa kanya. Pag lumabas ang buong katotohanan sa nangyari sa kanya, saka na kayo magdesisyon kung sino ba ang dapat humingi ng dispensa at sino ang magpapatawad. Sa ngayon, itong aswang munang harapin natin ha. Saka na yung away kapatid nyo. Tandaan mo, siya na lang ang natitira mong pamilya. Kaya tulad ng dati, unawain mo na lang muna siya kasi ikaw yung nasa tamang pag-iisip. Tama ka, Isme. Masyado lang siguro akong pagod sa mga pangyayari nitong mga nakarang araw kaya masyadong magulo ang isip ko. Salamat sa payo mo ha. Nakita mo patuloy ako na ganun yung sitwasyon. Ayos lang yun. Pogi ka pa rin naman kahit tumutulo uhog mo. Ano yun, Isme? Ang ibig ko sabihin, nasa kwarto na ni Laika si Lolo Pepin. Kailangan na natin siyang puntahan. Baka magwala na naman yun. Oh, nandito na pala si Lolo Pepin eh. Lolo Pepin, natignan niyo na po ba si Laika? Didiretso na kita, Teban ha. Sa totoo lang, hindi kaya na kakayahan ko bilang manggagamot na ayusin ang sirang ito. Kaya kitang tulungan sa kinakaharap mo ngayon. Pero sa tingin ko, ikaw at ang kapatid mo ang makakasagot ng lahat ng ito. Ano pong ibig yung sabihin, Lolo Pepin? Hindi niyo ba kayang gamutin ang kapatid ko? Ha? Hindi po? Hindi ko siya kayang gamutin. Ayaw ko lang siyang gamutin. Ito ang latigo kong gawa sa buntod ng pagi. Iyon na ito at gamitin mo ito para labanan ng mga kasamaan. Ang susi para makuha mo ang kasagutan sa lahat ay talunin ang aspo. Sa pamamagitan nito, mabubunyagan lahat ng katotohanan. Wala akong maintindihan, Lolo. Pero dahil iniligtas mo ang buhay ko kanina, wala na akong karapatang questionin pa ang desisyon mo. Handa akong makuha ang kasagutan sa lahat ng walang inaasahang tulong. Pero ano ba tong asbo? Asbo ho ba yung tawag sa asong-aswang na nakalaban namin? Oo, ang mga mangkukulam na kagaya ni Telia ay kumukuha lang sa kanilang mga itim na alaga. At dahil malaki at malakas ang asbong ito, sigurado akong malakas din si Telia. Kaya ito ang una mong patayin. Ako na bahalang tumulong sa iyo sa mga susunod mong gagawin. Hindi ko pa rin akalain na magkukulam nga si Manang Telia at kampon pa siya ng kadiliman. Sinasabi ko na nga bang mga walang katuturan ng mga kwento niya. Pero Lolo Peping, totoo po bang gabunan ng nakabuntis sa kapatid ko? Ako ba talaga sasagot yan? Wala yata ako sa lugar para magpudyag ng mga kanya-kanyang sekreto. Bahala na kayong humukay sa mga katotohanan. Tutulungan ko lang kayo sa proseso nyo. Mukhang hindi pa tapos ang gabi natin ha. Hindi pa rin tumitila ang ulan at mukhang nakakuha na ng lakas si Manang Telia at ang alaga niya. Teka lang, Teban. May kailangan kaya tang malaman bago ka sumugod doon. Hindi na kailangan, Isme. Alam ko naman nang nagtatago ka lang sa katauhan mo eh. Alam mo ang totoo kong katauhan? Oo naman. At tanggap kita kahit bakla ka. Huwag ka mag-alala. Teka lang, hindi yun ang ibig ko sabihin, Teban. Sadali lang. Hindi ko na pinakinggan si Isme at mabilis ko nang pinulot ang aking tomahawk at latigo na bigay ni Lolo. Napansin kong bukas ang pintuan namin. Nilapitan ko yon. Mabuti na lang at nakasangga ang sandata ko sa braso ko. Kaya dito napakagat ang asbo na mabilis ko namang pinalo ng latigo.
Galit itong napatingin sa akin at umatras. Pinaghandaan niyo palang pagbabalik ko. Ano? Susugurin niyo ba ako sa pamamahay ko? Huwag ka na masyadong maraming sinasabi matandang baliw. Kailangan lang talagang wakasan ng lahi mo. Bakit hindi ang gabunan ang unahin mo? Isang mababang uri lang ako. Kaya baka pwede mo akong pagbigyan. Ikaw na matanda ka. Naririndi na ako sa kakagabunan mo ha. Ako ang harapin mong walang yaka para matapos ang lahat ng to. Wala akong nabubuntis at wala akong bubuntisin para magkalat ang lahi ko kasi bakla ako. Lalaki ang gusto kong walang yaka. Kung maghahanap ka na nga lang ng rason para makagawa ng kasamaan, hindi mo pa inayos. Ang likod ko. Bagay yan sa'yong sinungaling ka. Hindi ko papatulin si Laika. Ang kuya niya yung bet ko. Kinabagay sa'yo. Tignan mo suntok ni Tarna. Tama na. Tama na. Tama na ang pamamahiya mo sa akin. Fast learner ka pala eh. Hayya! Akala mo ba, ikaw lang ang pwedeng umatake? Ha? Kahit bakla ako, gabunan pa rin ako. Baliw kang thunders ka, di mo pa rin ako kaya. Kung hindi kita kaya, Wes, hindi ako nag-iisa. Asbo, sugurin mo siya. Teban, mamaya na ako magpapaliwanag sa'yo, sweetie pie. Tulungan mo muna ako. Nagulat ako nang sabihin ni Isme ang kanyang totoong katauhan. Agad naman akong bumalik sa tamang wisyo nang malakas akong tinapik ni Lolo. Kaya naman, mabilis kong tinakbo ang pwesto ni na Isme at Manang Telia. Mahigpit kong hinawakan ang buntot ng malaking aso at saka ko ito binalibag palayo. Malakas na paghiyaw ng matanda ang narinig ko. Pero mahigpit itong hawak ni Isme. Kaya hindi nito magawang makatakbo papunta sa alaga nitong paulit-ulit kong pinapatamaan ng latigo. Hanggang sa nakikita kong tila nagbabaga ang bawat sugat na iniiwan ng aking armas. Hindi. Lumaban ka, Asbo. Lumaban ka. Huwag ka malikot matanda ka. Kung pwede ko lang baliin yung leg mo, ginawa ko na eh. Pero hindi naman dapat ako maghiganti sa'yo. Para to sa panggugulo mo sa pamilya ko. Bumalik ka na sa pinanggalingan mo, Asbo! Pinatay mo ang alaga ko. Magbabayad ka. Ano nangyayari? Isme, tumabi ka. Para nag-iibang itsura ni Manang Telia. Hindi ito maganda. Hindi lang siya normal na magkukulang. Yang gaw si Telia. Nasa proseso na siya ng pagiging aswang. Pigilan niyo siya bago pa magyari yun. Teban, saan ka pupunta, Teban? Wag! Hindi ko na pinansin ang sigawan nila at mabilis kong sinaksak ang leeg na matanda gamit ang aking tomahawk. Pero tila bangkay na naaagnas lang ang parte ng leeg nitong sinaksak ko. Umitim lang ito at bumaho. Mabilis akong umatras para sana bumelo at paluin ito ng latigo. Pero malakas lang itong tumawa at tila asong ulol na tumutulo ang laway. Bigla itong nawala sa paningin ko. Namalayan ko na lang na nakatutok na ang mahabang kuko nito sa dibdib ko at may nakakatakot itong ngising nakapaskil sa kanyang mga labi. Tumigil ka naman ng Telia. Laika, anong ginagawa mo dito, Laika? Pumasok ka sa loob, delikado. Nasa totoong anyong magkukulam na ang babae, iha. Mas mabuti sanang sundin mo ang utos ng kuya mo bago pa ipaon ng baliw na babae ang kuko niya sa dibdib ng kapatid mo. Hindi na ako natatakot. Hindi na ako natatakot sa iyo, Manang Telia. Kaya tama na. Ako na lang ang saktan mo at wag ng kapatid ko. Kunin mo na ang lahat sa akin. Kunin mo na, pati ang buhay ko. Anong gagawin ko sa buhay mo kung binaliwala ka na rin ni Andong? Binigay ka niya sa akin bilang laruan. Inalay niya kayo ng anak mo sa akin, kapalit ng pagmumukha niyang bata. Pero ang hayop na yon, nasanay siya. Buti nga't namatay na siya. Bakit hindi ang pamilya ni Andong ang guluhin mo? Tigilan mo na kami, Manang Telia. Lumayo na nga ako sa'yo eh, pero sinundan mo pa rin ako. Ikaw ang umatake sa akin sa may balete. Alam mo may kaibigan akong kakaiba.
Kaya siya ang tinuturo mong may kasalanan. Tapos ikaw din ang rason ng pagkawala ng anak namin ni Andong. Pero hanggang ngayon, pinapahirapan mo pa rin ako. Ano bang masama kung nagsinungaling ka ng konti sa kuya mo? Siyempre, hindi ko naman hahayaang mabunyag ang sikreto ko. Patawad. Patawad kung nagkagusto ako sa asawa mo. Pero sapat ng kabayaran ng lahat ng nangyari sa akin. Wala na nga anak ko. Pinakain mo na sa asbo mo. Pinarusahan mo na ako ng todo. Hindi ko na to kaya pa. Ulitin mo ang sinabi mo, Laika. Naging kabit ka. Patawarin mo ako, kuya. Hindi ko ginustong maging kabit. Sinubukan kong tumakas pero pinubugbog ako ni Andong. Kaya hindi ako makaalis doon. At nang magkaroon ako ng pagkakataon, huli na ang lahat. Nalaman na ni Manang Telia ang lahat kaya... Kaya ba natagpuan ka ni Isme na duguan at nakahandusay sa puno ng balete? Nakuna ka na ng oras na yun? Opo, kuya. Nalaglag na yung bata kasi tumakas ako sa kwartong pinagkulungan niya sa akin. Hindi ko alam na pinatay niya rin pala si Andong. Bakit pa bubuhayin ang lalaking hindi marunong makontento sa isa? Mas mabuti nang patayin siya agad at ang anak niya para hindi siya makapagkalat ng lahi niya. Bibitawan mo ko o maghihiwalay ang marumi mo kamay sa katawan mo. At anong magagawa mo? Isang maling kilos mo lang, babao na tong kuko ko sa dibdib mo. Ngayong alam ko na ang lahat. Wala na rin rason para buhayin ka. Mabilis kong winasiwas ang tomahawk sa dalawang kamay ni Telia na nakahawak sa akin. At ang malakas na paghiyaw nito ang pumalibot sa buong gubat. Kasabay ng mas malakas na buhos ng ulan. Tinapon ko sa hindi kalayuan ang kamay nitong hawak ko at walang pag-aalinlangan kong ginilitan ng leeg niya. Paulit-ulit ko rin siyang sinaksak sa dibdib hanggang sa hindi na siya nakapalag dahil sa lakas na dulot ng galit ko. Teman, ayos na! Ayos na ang lahat. Tumigil ka na, iho. Hindi ko na alam kung sino ba talaga may kasalanan sa lahat ng mga pangyayaring to. Ako bang pabayang kapatid? O ang mga taong katulad nyo, Telia? Sagot! Sagot! Pasensya ka na, kuya. Pasensya na po kung niloko kita. Tinakot po kasi ako ni Manang Telia eh. Sasaktan ka daw niya kapag hindi ko siya sinunod. Kaya pasensya na po. May kasalanan din ako sa iyo, Teban. Hindi ko kasi alam kung gagana pa ang pagiging baklang gabunan ko. At hindi ko din naman alam na ganito ang nangyari kay Laika. Kung alam ko lang, napigilan ko sana ang lahat ng to.